Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Nakakagulat ang naging reply ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa hinihinging writ of summons ng Senado bilang impeachment court. House of Representatives ay may buwelta kay Vice President Sara Duterte bilang impeachment prosecutors. Nagpadala na ng sulat ang kampo ng Vice Presidente hinggil sa reaksyon nito sa articles of impeachment na natanggap ng Senado laban sa kanya. Reply of ad cautelam o hindi di umano kinikilala o ipinapadismiss ng Vice Presidente ang articles of impeachment laban sa kanya. At ito di umano ay sa dalawang kadahilanan niya. Una ay nilabag di umano ng Kongreso ang 1-year bar kung saan isang impeachment procedure lamang ang dapat na ipasa sa loob ng 1 taon sa isang opisyal. Pangalawa, ay wala di umanong articles of impeachment na pinaresenta o binasa sa impeachment court o Senado dahil ipinabalik ito sa Kamara dahil sa motion for remand na sinang-ayunan ng 18 senador. Kung kaya ay hindi nito di umano kinikilala ang impeachment laban sa kanya. House of Representatives Impeachment Speaker Attorney Bukoy bumuelta kay VP Sara Duterte at sinabing inaasahan na di umano nila ang ganitong reply ng Vice Presidente. Sinisiguro ni Attorney Bukoy na matutuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil nasa jurisdiction na ng impeachment court ang articles of impeachment. Dagdag pa ng impeachment speaker na si Attorney Bukoy ay imbis di umano na diretsahing sagutin ang mga aligasyon na napapaloob sa articles of impeachment tulad ng misuse of confidential funds, bribery at grave threat, ay nag-resort ito sa legality ng impeachment case dahil umiiwas itong sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Inaasahan din na matutuloy di umano ang impeachment ngayong papasok na ang 20th Congress. Samantala, ang Supreme Court naman ay inaasahang maglalabas din ng desisyon sa pagpabalik ng Senado ng articles of impeachment sa Kongreso na ayon sa mga former Supreme Court justices ay irregular di umano. Na ito yung magaganap. Mag-i-issue ng summons, magfa-file ng answer, at may 5 araw ang prosecution para mag-submit ng reply. June 10, nag-issue ng summons ang Senado bilang isang impeachment court. June 23, last day, nag-submit ng answer ad cautelam ang ating ikalawang Pangulo. At mula June 23, 24, 25, 26, 27, 28, Sabado yon. So meron hanggang Lunes ng tanghali ang Kamara para magsumite ng kanilang reply kung nanaisin nila. Magsumite ng reply, hindi mandatory, doon sa answer ad cautelam ni VP Sara Duterte. Ang bakit noon of June 30, dahil hanggang doon na lamang yung kapangyarihan at authority ng Kamara at ng mga prosecutors nila na magsilbi bilang prosecutor dito sa impeachment trial. Sir, sabi ni BP Sara, hindi siya pwede i-compel na sumagot dun sa mga allegations o kaso na kapaloob sa articles of impeachment considering na yung Senate Impeachment Court ibinalik sa Kamara yung articles of Yun impeachment. yung nakalagay sa answer niya at hindi para sa akin na komentaryohan yun dahil korte, impeachment court na ang dapat tumugon doon kung sakasakali. Hindi para sa akin na husgahan yon o bigyan ng kulay yon. Tinatanggap namin yung kanyang sagot at yung posisyon niya. At dahil doon, meron siyang motion to dismiss na noong una parang binatikuso ng tagapagsalita ng Kamara ang Senate Impeachment Court spokesperson dahil parang telegraphing or coaching the BP dahil nabanggit niya na yun ang pwedeng ang i-file ng Vice Presidente. Ulitin ko, hindi para sa akin na komentaryohan ang sagot ng Vice President. Tatanggapin namin yun bilang sagot niya doon sa summons na inisyo ng impeachment court. At hindi para sa aming komentaryohan yun na tama yun o mali yun. Sir, yung sagot na ibibigay, yung reply na ibibigay ng Kamara sa sagot ni VP ay... Kung gusto nila. Pwedeng hindi. Pati naman yung answer, pwedeng hindi eh. What happens if hindi magbigay? Sa court na lang po sila magpapaliwanag? What happens kung hindi magbigay ng reply? Opo. Wala silang sagot doon sa sinabi ni VP Sara.
Pero pwede pa rin po silang magpaliwanag pagdating ng impeachment trial. Hindi nawala yung right nila magpaliwanag or banggain yung sinabi ni VP. Tiyak ko pag-uusapan yon. Kung pag-uusapan yung motion na yon na nakapaloob sa sagot ni VP Sara, then bibigyan ng magkabilang panig ng pagkakataong ilahad yung kanilang argumento. Pero on a normal court, SP, pwedeng kunyari hindi magbigay ng answer pero sa mismong trial na sila magsalita. Pwede po ba yun? Pwede, hindi siya deemed or considered waived unless under exceptional circumstances, hindi siya papayagan ng korte for being dilatory. Pero sa palagay ko, walang ganun dito. Isa pa, SP. SP yung ginagawa ngayon ng prosecution na halos mayat maya nagpe-press con sila. Ngayon pa lang sinasagot na nila yung sagot ni VP katulad kahapon sa kay Attorney Bukoy. Is that normal? Is that okay? Hindi po ba sila patatahimikin ng impeachment court? Sa ngayon, hindi pa siguro dahil hindi pa naman nagsisimula ang trial. Pag nagsimula na kasi ang trial, dapat lahat ng gusto nilang sabihin doon na mismo sa trial. Pero sa panahong ito, walang prohibition. Katulad ng mga tanong nyo sa akin ditong nagdaang araw, pwede ba niyong i-publish yung answer na binigay sa inyo ng Kamara base sa receiving copy nila? Walang prohibition na gawin yon. Pero pag may trial na? Ibang usapin kapag may trial na dahil pwedeng magbigay ng kautusan ng impeachment court na limitahan o pagbawalan ang mga party sa kaso na magsalita. Pero desisyon ng impeachment court yan. Sir, ngayong araw daw, isasubmit na yung certification ng Kamara na dumaan sa tamang proseso yung articles of impeachment. So kapag na-submit yun, babawiin na ba yung decision ng Senate Impeachment Court na i-refer back yung articles of impeachment? Hindi, dahil dalawa yung kautusang binitiwan ng Senado, kung maalala mo. Pero yung second yata, mahirap nilang i-comply hanggat hindi pa nagko-convene ng 20th. Kaya nga hindi pa kompleto yung compliance nila. So, Dalawa yung compliance na hinihiling ng impeachment court sa Kamara. Yung isa ay pwedeng mabigay ng 19th Congress. Yan yung patunay na hindi sila lumabag sa one-year ban. Pinapaliwanag na hindi sila lumabag dito. At pangalawa, yung patuloy na kagustuhan na ipursige pa rin yung kaso mula sa 20th Congress. So yung decision na yon to refer back yung articles of impeachment, mananatili yun hanggang 20th Congress? That is the operational meaning of the order issued by the Senate Impeachment Court, yes. Maliwanag naman yun dun sa order. Sir, next week, di ba basically, technically parang 20th Congress na. So, mapapalitan na, sir, may mga prosecutors, pero may mga na-retain pa rin naman. Then, yung 20th Congress papasok na rin. So, paano po yung magiging process lang? Hindi yun question kung ma-retain sila. Desisyon ng Kamara yon. Pero ang issue ay, ang authority, ang otorisasyon na binigay ng 19th Congress sa mga prosecutors, na re-elect man sila o hindi, ay hanggang June 30 lamang. Kailangan bigyan sila ng panibagong otorisasyon ng Kongreso na magsilbi bilang pareho man o magkaibang prosecutors sa ilalim ng 20th Congress. So, sir, kailangan pa ng plenary action pag ganon? Plenary action ang kinakailangan. So, basically, sir, walang prosecutors muna from June 30? Kaya nga, Pebrero pa lang, sinasabi ko na sa inyo, di ba, dun sa mga nagmamadali, hindi pwedeng magpursige ang trial dahil walang prosecutors mula June 30 hanggang July 28. Di ba, noon pa sinasabi na natin yan eh. Hindi naman pwedeng mag-trial na isang panig lang. Sir, so given yun, sabi kasi ni Attorney Bukoy, yung spoke sa House, magre-request po sila after nila mag-file ng reply dun sa answer ni VP Sara, magre-request sila sa impeachment court na mag-set na ng pre-trial date at ng trial date. Pwede ba yun? Hindi. Kasi kahit yung authorization ni Attorney Bukoy ay hanggang June 30 lamang. Mag-expire at maglalapse din yon. Ahente lamang siya, spokesperson lamang siya ng prosecution panel. So yung prosecution panel na mag-a-appear, ano ba siya, spokesperson ba dito? Agent nga lang siya. Agent. Principal agent. Wala na prosecution by June 30. No, spokesperson ba siya ng prosecution? O de sino yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan? Tapos na yung kapangyarihan ng prosecution team ng June 30 noon. So yung pre-trial at yung trial date sa 20th Congress na po?
sa 20th Congress din. Kasi paano mo nga isa-set yon nang walang prosecution? Kung mag-set kami, ulitin ko Pebrero pa lang, sinasabi ko na to sa inyo. Paano ka magse-set ng pre-trial na kailangan may magkabilang panig? Hindi naman pwedeng abogado lang ni VP Sara mag-attend doon. One-sided naman yun. Hindi na pre-trial talaga ang tawag doon. Pero so dati may ginawa kang calendar, di ba? Hanggang October 9. Oo, pero ang bumulaga sa amin doon, base sa, kaya nga, working calendar yon, di ba? Ang bumulaga sa amin doon, yung authority nga, kasi iba kami, iba ang Senado ako hanggang 2028 pa. Pero yung prosecutors, yung congressmen, hanggang June 30 lamang. Sir, also sabi po niya ni Attorney Bukoy, yung ombudsman daw po, yung investigation nila hindi dapat magtuloy dahil matapos dapat daw po muna yung impeachment trial. Hindi Tama ba? para sa akin na komentaryohan yon. Hayaan na natin ang ombudsman na sumagot sa kanya. At tila yata hiwalay yung away na yon sa iba pang away na gustong pasukan ni Attorney Bukoy. Silang dalawa na lamang, yun siguro. SP. Nympha. Sir, ginagamit kasing defense, based dun sa answer ng Vice President, ginagamit nilang defense yung pag-return ng impeachment court dun sa articles of impeachment. Ano ba talaga ang ginawa ng impeachment court? Kasi ang claim nila is the articles of impeachment was returned, so there's no charges against her to speak of. There are no charges against her. Argumento yan ang isang panig. Subalit, I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Hindi ba nakalagay yun doon? So, ang sagot siguro, yung nasa order na lang, ang pagdedebatihan yan, kung may issue, pagbobotohan yan, kung sakasakali pagdating ng trial. But I cannot, even if I am the Senate President, bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. So yun lang ang masasabi kong sagot dun sa ganung posisyon. Basta sir, hindi nawala sa Senate yung charges, hindi nawalan ito ng jurisdiction nang dahil doon sa pag-return ng articles of impeachment sa Hindi ko House. pa, yun ang nakalagay sa order. Hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan yung ginawa o hindi ginawa ng impeachment court. Nakapaloob yun sa order mismo. Sir, yung compliance po na isasubmit supposedly ng House ngayon, who will decide if it's actually compliant dun sa hinihingi ng court? The impeachment court, when we resume, magre-resume yun kapag compliant na ang Kamara. So, sir, July 29, probably. July 29, thereafter. July 29 onwards. Kasi July 28 kami magre-resume, pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Walang makukonvene ng 29 kung wala pa yung compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. On the 29, kunwari SP or 28 sila magbibigay ng tugon sa inyo. Yung second, Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutors? They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago ma-schedule yung trial. sorry. Ano muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yon, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yon. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh.
Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so, Hindi. dalawang kanina Not necessarily. so SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yung assignment ng prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako Or- ang tatanungin, bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Hindi Pero basta may prosecutors na rin, ha? Hindi, Oh, yes, sir. Hindi May pwedeng prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or no, that will already be part of trial. May answer na yun. May answer na, may reply na eh. Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yon. Dahil sumagot na ang VP eh. Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yon. So hindi kasama, sir, hindi kasama sa proseso yung titingnan nyo kung tinatanggap ninyo yung answer sa summons, yung answer ng Vice President? Kasi Hindi para sa aming tanggapin o hindi tanggapin yung answer ng Vice President. Sagot niya yon at hindi namin siya pwedeng piliting sumagot ng ganito o ganyan o sa ganitong paraan. Sagot niya yon at tinatanggap namin yan. So there must be a trial talaga. Walang puwang SP yung possible ulit na pagtayo ng senador para ipa-dismiss, kagaya nung ginawa nung mag-convene kayo. Yung answer with motion ni Vice President, baka pag-usapan yon. I mean, sir, kung sa senador ulit manggaling yung motion to dismiss. Bahagi na ng trial din yon. Kasi may pending motion, kumbaga may pending motion base sa answer, ha? May pending motion si VP Sara. Pwedeng ipagpaliban ng impeachment court yung pagpasa doon, pwedeng pagpasahan din. Trial na nga yun eh. Trial na lahat. Ano bang definition mo ng trial? I mean, sir, sorry. Ano po ang aming reaksyon dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap yung o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag-file ng special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado. Ang ginawa niya, ang ginawa ng pangalawang pangulo through her lawyers, pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag-file lang ng ad cautelam, entry of appearance, pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon din po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. So, ito po, hindi ho ito naaayon. So, as if, nag-file siya ng answer, pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Number one. Pangalawa, predictable po sa mga naging pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot, inaasahan na po namin ito na she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. Meron pa nga dyan, may sinabi pa, dadagdagan ko po, sinabi na ang Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Hindi ba? Opo, with this po, Attorney Bukoy, kung sinasabi natin na hindi naman yun talaga reply as it is, magre-reply pa rin po ba within 5 days upon receipt ang prosecution team? Yes. Magpa-file kami ng reply. Ang deadline namin ay sa Sabado, pero palagay ko handa kaming sumagot ng mas maaga. Okay, thank you po, Attorney. Walang anuman.
Thank you, Mela. Let us now turn to Bibian Gulia from ABS-CBN2. Bibian, please proceed with your questions. Attorney, magandang hapon po. Kunin Good ko lang po afternoon. yung komento ninyo dito sa pahayag dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na-violate daw po yung one-year bar rule. So void ab initio raw po itong reklamo. And number two, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's break down your question kasi multiple eh. Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung one-year Okay. bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayokong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil sinite niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013 I think 1013 na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment. They are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So, wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Sir, dun lang sa one-year bar rule kasi 'di ba ang nakalagay sa Constitution if it applies doon sa mga complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung mako-consider na initiated? Okay. Under the rules po, and decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun doon sa tatlong unang impeachment complaints eh. Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than 1/3 na endorsement ng mga congressman. Kapag ganun po, yung articles, yung impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. And So hindi ho na violate yung one-year bar rule because
Yung tatlo na naunang impeachment complaint, hindi ho nakaabot doon sa referral to the Committee on Justice. So walang na-violate na one year bar rule. Huli na lang from my end, attorney. What can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito ho yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Thank you, attorney. You're welcome. Meron pa po ba? Hello. Hello. Thank you, Bibian. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Nasel to follow. Good Rosalie? afternoon po, attorney. Yes. Good afternoon. Yeah. Kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinokonsideran nyo rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Yun po. Attorney, moving forward po, do you expect, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit kayo confident na matutuloy pa rin yung trial? Matutuloy ang trial because meron ng sagot. Kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Hindi po papel